Ito, unahin natin to si Pichay, ha? Nasabit din sa wakas. Kaya lang, may apila pa sigurado ito sa Korte Suprema, di ba? Sandigan Bayan pa lang to eh. Ayon po dito sa balita, mga kaibigan, ito si Surigao 1st District Representative Prospero Pichay ay napatunayang guilty, mga kaibigan, sa kasong GRAP pagkatapos niyang aprubahan ang halagang 1.5 million budget para po dun sa chess competition, yung chess, mga kaibigan, nung siya ay namumuno pa ng Local Water Utilities Administration o LUWA. At ito ay nataon nung gawin po itong katarantaduhang nakaw na ito, mga kaibigan. Ito'y kupit pa lang ito eh. Alam ba ninyo, ito si Pichay, kupit lang ito. 1.5 million. Itinaon ito, nangyari ito nung magkaroon ng, nung siya ay naging national president ng Chess Federation of the Philippines. Iyan. At ayon po sa 31 pahinang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division, ngayong Biyernes ito, ngayong araw lang na ito, mga kaibigan, si Pichay ay napatunayang guilty sa kasong GRAP sa ilalim ng Republic Act number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At ito na yung madalas natin binabanggit. Pag nakasuhan ka ng GRAP, kasama kang kinakasuhan ng Republic Act 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayan po yun. Guilty rin po siya dyan, mga kaibigan. Kasi pagka gumawa ka ng masama, nilabag mo yung 6713. Kaya ikaw ay nagnakaw o ibang kaso, mga kaibigan. Kasama lagi yan. Kasi po, yung 6713, yan ang pamantayan ng mga nasa gobyerno. So, sabit din siya ron. Ngayon, ang kaso pong ito ay tungkol doon sa itong si Pichay nung siya ang chairman ng LUWA, di ba ho? Yung Local Water Utilities Administration. Chairman siya ng Board of Trustees at yung iba pang LUWA officials na sina Emmanuel Malikdem at Wilfredo Fileo. Ayan, sangkot din yan. Dalawa na parehong trustee ng LUWA. Ngayon, bilang acting chair daw, ayon po dito sa desisyon, si Pichay ay responsable sa pagkaka-aproba ng budget para sa 2010. Sino yung presidente nun? Si Gloria pa kasi aso ni Gloria ito mga kaibigan Ito malakas sumimod sa tumbong ni Gloria nung araw. At ito, yan, silang dalawa ni Mike Defensor, di ba? Kaya nakita ninyo yung uso ni Mike Defensor nung araw, hindi nauupod Kadidila Kay Gloriang maliit pero maluwang. Gloriang maliit, makapagal. Ayan po, ibig ko sabihin. Ngayon ito ho, nangyari ito noong 2010 kung saan merong 1.5 million ang inallocate o inilagay ni Pichay
para sa competition na ang pamagat ng competition na yon para sa chess, nakapangalan sa kanya, Chairman Prospero Pichay Junior Cup International Chess Championship. Even if the government agency was implementing austerity measures to save funds. Ibig sabihin daw, kahit na nang ginawa ito ni Pichay, kahit na ang tanggapang ng gobyerno, yung luwa, ay nagpapatupad ng austerity measures. Yung bang pagtitipid, di ba? Pagtitipid yun para makapagtipid nga po ng pondo. Ngayon, ano masama dito? Abay, chairman siya ng luwa, kinuha niya yung pera ng luwa, itong luwa, may kaugnayan ito sa tubig. Di ba? Yan ang minamanage niyan yung tubig na iniinom at pinapaligo natin, mga kaibigan, lalo na sa mga malalayong lugar. Wala namang kinalaman yung chess dun Bakit dun mo kinuha yung pondo? Di ba? Ano kinalaman ng parang sports yan, di ba? Hindi namang, ano ba yung chess? Sports ba yan? Ano kinalaman ng sports dyan at sasandukin mo yung pera tapos dadalin mo sa chess? Para sa tubig yan. Tsaka ito si Pichay, itong itong halaga na sangkot dito, mga kaibigan, 1.5 million lang ito. Kung tutusin ninyo, napakaliit lang, di ba, sa mga magnanakaw ngayon. Bilyunan ng nakaw ngayon, daang milyunan di ba? Kaldero nga lang pinagawa ni Cayetano, ilang milyon yun. Mga kaibigan, napakalaki nun. Plunder na yun Ngayon, alam ba ninyo na may hiwalay pang kaso ito? Ang hindi lang natin alam kung ano na nangyari dun sa kasong yun. Mas malaki yung kasong yun. Plunder yun, mga kaibigan. Alam ba ninyo kung anong kaso? Diyan din sa luwa. Talagang, parang sinalanta ng ng matitinding kalamidad yung luwa nung naupo si Pichay dyan mga kaibigan. Naubos ang pera niyan kay Pichay. Si Prospero Butch Pichay. Ngayon, alam ba ninyo, may isa pang kaso ito. Ang hindi natin alam kung ano na nangyari doon. Alam ba ninyo kung ano kaso niya? Yung pera ng luwa, ibinili niya ng bangko. Isipin mo yan wala namang kinalaman din yung bangko sa luwa. Bumili ng negosyo yung bangko, ang ginamit na pera ng luwa. At ang pinakamasaklap, alam ba ninyo kung ano? Yung bangko na binili niya, bangkong bangkarote, sarado na. Sino may-ari? Yung pamilya ni Gatchalian. Mga kaibigan, isipin ninyo yan Ewan natin kung ano nangyari dyan. Napakalaking pera ang involved dyan. Mga kaibigan, ito, nahatulan siya ngayon sa kaso ng pagnanakaw, mga kaibigan, sa halagang 1.5 million lang. Ang sabi ng Sandigan Bayan, sinubukan ni Pichay na gamiting argumento o ginamit na argumento ni Pichay na siya ay walang kapangyarihan na magtulak ng pondo sa mga ganong aktibidad katulad ng chess bilang chairman.
Pero, ang sabi ho ng Sandigan Bayan, hindi namin na binili yung kanyang kanyang palusot, ha? As it was proven that he was the proponent at napatunayan na siya ang talagang may panukala at nasa likod ng programa ng CHES. Anong sasabihin mong wala kang kapangyarihan eh? Hindi nabenta yun sa Sandigan Bayan, hindi binili ng mga justices kasi palusot, di ba? Wala akong kinalaman dyan eh. Ikaw yung presidente ng Chess Federation. Nung sandukin mo yung 1.5 million. Di ba? Ang laking katarantaduhan eh. Ngayon, the records, sabi ho sa desisyon ng 5th Division, Sandigan Bayan 5th Division, the records show that accused Pichay, pinakikita raw sa record na itong akusadong si Pichay was the proponent, siya po may panukala niyan, in the luwa of the sponsorship of chess tournaments. Impliedly, he admitted that he was unaware of the budget line item for sports at the time when the LUA Board of Trustees deliberated on the 2011 operating budget. Yet he did not object thereto. Pero hindi siya tumutol. Kaya lumilitaw, umamin siya. Minsan yung yung pagsagot mo, yun ang magpapahamak sa'yo, kala mo lusot ka eh. Di ba? Sabi niya, wala akong alam dyan eh. Sa budget niya eh. Para sa sports. Nung panahong ang LUWA at saka yung Board of Trustees ng LUWA, pinasyahan yan para sa 2011 operating budget. Ba't di mo tinutulan? Sabi ng Sandigan Bayan. Yun ang siya, huli siya. Di ba? Itong akusadong si Pichay, basahin ko muna English Accused Pichay downplayed the powers of his position. Kunyari, walang kapangyarihan yung pwesto niya. By claiming his role was limited. Sabi niya ay limitado ang kanyang papel to formulation of policy directions. Sa pag-formulate ng mga policy. Pagpapatupad ng mga policy which could be exercised only through the LUWA BOT. Mga kaibigan, ang may kapangyarihan, pinalilitaw niya yung Board of Trustees, siya wala bilang chairman. At yan daw ang nagpapatupad doon ng mga polisiya. As a collegial body, he further averred that he was not in the position to tell the administrator what to do. Wala rin daw siyang kapangyarihan na pagsabihan yung administrator kung ano gagawin. Ito sabi ng Sandigan Bayan tungkol dyan sa pinagsasabi niyang yan. His assertions, however, are belied by the minutes of the meeting. Yari na. Sinungaling sinungaling ho, mga kaibigan. Meron palang minutes of the meeting eh. Di ba? Pag nagme-meeting kayo, kumbaga yun ang journal. Itinatala lahat ng pinag-uusapan ninyo. Ultimo, kung sino nandun. Di ba? Ganun ho yun. Yung minutes of the meeting. Pinaliwanag din ng hukuman
na si Pichay, sinasabi ni Pichay, pinalilitaw niya na siya ay nakaboboto lamang kapag merong pinagbobotohan yung board. Halimbawa, di ba? Nag-break even, nagtabla. Halimbawa, 6-6, kung 13 sila. Doon lang daw siya boboto para to break the tie. Ayun, mga kaibigan. In case of a tie between the board. Pero ano sabi ng Sandigan Bayan? Hindi rin pinaniwalaan eh. Sabi ng Sandigan Bayan, no such rule exists. Wala niyang ganong rule. Na ikaw magbe-break ng tie. Ano ba yung may mga ganon na Meron kasing mga organisasyon sa Korte Suprema yata eh. Ganon eh. Ang Chief Justice, merong mga na instance na pag nag-break, ewan ko kung tama ako hindi ko kasi ngayon agad maisip kung ano yung mga organization na gano'n. Para mag-break ang tie, boboto ngayon yung Chief Justice of the Supreme Court. Kasi ilan sila? 15, di ba? Kung nagkaroon ng botohan na 7-7, tie. Tsaka boboto ngayon yung Hindi ko alam hindi ako sigurado dyan. Pero ganun ang ibig sabihin. Wala naman palang ganung, wala naman palang ganung patakaran, mga kaibigan. At ang sabi ng Sandigan Bayan, and that the minutes of the meeting also showed. Nandun din sa minutes of the meeting, pinakikita rin na yun ay unanimously approved. Sabi mo, nagkaroon ng tie. Tapos nung tignan nung Sandigan Bayan yung minutes of the meeting, yung record nung naganap na meeting, unanimous eh. This ibig sabihin, walang kumontra. Mga kaibigan, di ba? Inaprubahan. As early as 2018, the court has insisted that Pichay, na ngayon giniit ng korte nung 2018 pa, na itong si Pichay, na longest man ngayon ng Surigao, matagal nang naging congressman to dyan had the burden to prove his innocence at it was satisfied over the prosecution's evidence and that it was sufficient to convict the lawmaker who is also the lawbreaker. Hindi sinabi yun, the lawbreaker. Ako lang nagsabi noon. Totoo naman Di ba? With the decision. Sa desisyon. Pichay is sentenced. Ayan na. Si Pichay ay hinatulan na mabilanggo ng 6 na taon. Teka muna. 6 na taon Ang alam ko, pag 6 na taon, meron kang pagkakataong mag-avail ng tinatawag na probation. Para hindi mo iserve yung sentensya sa'yo. Di ba? Para hindi ka makulong, merong tinatawag na probation. Ia-avail mo yon. Ia-apply ninyo sa korte. Mga kaibigan. Pero ang masama po dito, si Pichay ay hinatulan na makulong ng 6 na taon at 1 araw. May buntot Kung nawala yung buntot na 1 araw, entitled siya. Di ba? Nagkaroon ng buntot, naloko na, mga kaibigan.
Oh. Up to a maximum of 8 years. Sipin mo, 6 years and 1 day, up to a maximum of 8 years. While they are also perpetually disqualified from holding public office. Automatic eh. Nakita ninyo yung desisyon? Ito yung madalas nating sinasabi. Nandun yung madalas nating ipinaliliwanag, yung 6713, na ayaw kilalanin ni Martires, ni Ombudsman Martires. Tulongis din. Di ba? Kung ako yan, dapat matanggal sa ombudsman yan eh. Di ba? Dapat ma-impeach yan eh. Ignorance of the law, tawag dun eh. Sabi ni Martires mali daw yung batas. Defective daw yun. Gago ka pala, ba't ka umupo dyan? Oh, ngayon, pinapaliwanag nga natin lagi yan. Kung ang mga nasa gobyerno susundin talaga yung Republic Act 6713, hindi sila makukulong eh. Hindi sila makakasuhan. Palibasa, dalawang bagay yan. Hindi nila sinusunod o hindi nila alam. Hindi nila kabisado. Kaya sinasabi nga natin, dapat lahat ng pumapasok sa gobyerno, kay ikaw ay kakandidato, kay ikaw ay i-appoint, kay ikaw ay opisyal, kay ikaw ay karaniwang empleyado, dapat magse-seminar muna. Doon lamang sa 6713 dahil mahaba yun. Mga kaibigan, pagkatapos mo mag-seminar, bibigyan kayo ng kaunting examination para matiyak na naintindihan mo. Hindi ba? Yung mga gagampanan mo at mga gagawin mo, kung paano mo gagampanan ang iyong trabaho sa gobyerno. Hindi ba? Ngayon, tatakbo ka. Kung meron ka ron, nagdaan ka sa Republic Act 6713 seminar, pakita mo yung kwan mo. Dapat isama bilang requirement ng COMELEC. Di ba? Na naiintindihan mo yung Republic Act 6713. Para kung ikaw manalo, nasa gobyerno ka na, wala ka nang masisisi. Di ba? Pag nagnakaw ka, talagang nagnakaw ka eh. Hindi mo pwedeng ikatwirang, naku, nagkamali ako eh. Mga palusot na ganito, hindi lulusot yan eh. Binasa mo eh, nag-examine ka pa eh. Di ba? At siya ay pinagbabayad sila. Ito mo, kasama dito, disqualification, perpetual habang buhay, disqualified ka na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno kahit barangay tanod. Hindi ka pwede. Di ba? Mga kaibigan, at sila ay pinagbabayad ng 5,000 piso ang baba, no? For being guilty, dun nga po sa Republic Act 6713. Ang penalty ron na pinataw sa kanila sa bilang accessory penalty, pinagbabayad sila ng 5,000. At pagtulungan nilang ibalik yung pong ninakaw nila na 1.5 million budget at kasama ang interest na 6% a year kung kailan nagsimula yung pagnanakaw nila. Ibalik niyo yung pera at meron pang babayaran kayong 6% per year. Ano ibig sabihin? Mga kaibigan, yun yung sinasabi natin. Ang layunin ng batas
sa pagnanakaw. Kaya ginawa yan. Yung GRAP. GRAP case, anti-GRAP case. O anti-GRAP law. At saka yung, anong batas yun? Yung plunder. Kaya ho ginawa yan, hindi lamang ang intensyon ng batas ay parusahan ka. Kung hindi, intensyon din sa batas na bawiin kung ano man ang ninakaw mo. Swerte ni Erap, hindi siya siningil nung nakaraang administrasyon, hindi rin siya siningil ni Presidente Digongyo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ano tayong maniniwala sa ngayon? Kasi nagsimula naman yung kaso ni Pichay eh. Wala pa si Presidente Digongyo eh. Di ba? 2009 nangyari yun. Ayon dun sa binasa nating report. Pero ngayon, yun nga, dahil ang ombudsman ngayon ay nagpapakita ng kakaibang tungkulin na dapat nilang gawin ngayon. Diba? Mismong ombudsman ang nagsabi, diba? Si Samuel Martires na inappoint ni President Digongyo. Ang nagsabi na defective daw yung Republic Act 6713 tsaka yan daw salin, hindi na siya magbibigay. Kasi ginagamit daw sa pamba-blackmail. Gusto nila kasi sila na lang ang blackmail. Sila lang ang gagamit. Di ba kakaiba? Sabi ko nga sa inyo, kanino tayo magsusumbong? Doon sa ombudsman na nalalagyan? Kasi ultimo siya, hindi niya maipaliwanag kung bakit lumaki yung yung income niya ng 15 million. Pagkatapos niyang maitalaga sa pwesto, 1 taon, lumobo ka agad ng 15 million. Anong kaso na areglo ron? Di ba? Ngayon, pagka ganyan na nga po, sabi nga natin kagabi, who will police the police? Di ba? At sino mag-iimbestiga kung ang nag-iimbestiga ay nalalagyan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gamal sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-siting-siting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise. Kahit gusto pa ng extra rice,
budget, ako ay nabubwisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting. Pagkat kayo na ay buking-buking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting. Pagkat kayo na ay buking-buking. Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting. Pagkat kayo na ay buking-buking. Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwalta. Yeah. Ipinapaalala po lang natin na yung ating live jamming every Saturday, mapapakinggan po tayo simula sa November 7, nakakadalawang episode na tayo eh. Bukas pangatlo. Pero simula po sa November 7, sabayan na po tayong mapapakinggan sa DWBL. Ang ating pong live jamming ay alas 10 hanggang alas 11:30 mapapakinggan sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan at mapapanood din po sa ating live streaming. Ang ating live jamming po yan. Lahat ng mga mapapakinggan ninyo ang mahuhusay nating working musicians, mga kaibigan, mga banda na napapanood ninyo para mapanood ninyo. Mapapanood nyo sila sa mga hotel, sa mga iba't ibang establishmento. Karamihan sa kanila mga kilala. At speaking of kilala, kilala nyo si Miss Ivy Biolan. Kaibigan natin yan, idol natin yan, napakahusay na singer niyan, recording artist, naka-base na sa Amerika, pero umuwi raw siya rito ay sa kanya dahil nagkausap kami kahapon sa FB at meron pala siyang bagong single. Iyon mapapakinggan nyo bukas siya sa ating pong live jamming, alas 10 ng gabi. Miss Ivy Biolan, idol natin yan mga kaibigan, isa yan sa mga hinahangaan nating singer. Siyempre, sino pa ba mga panauhin natin bukas? The Brothers Unlimited, di ba? Bobby Gomez at ang Brothers Unlimited. Ang gagaling po niyan. Mga veterano yan. The Rhythm of Three, sina Dada, di ba? Joey Dada, si Rene Tolentino. At mapapakinggan din si isa pang idol natin, si
Doc Nonoy Zuniga, mga kaibigan, di ba? Oh. At meron pang si Walden Kihan, Berry. At ang kanya may bahay si Bioli, Lapus, Berry. Ay mapapakinggan nyo rin po sa ating live jamming bukas. Alas 10, sa ating live streaming alas 10 hanggang alas 12 rin po ng hating gabi. Masisiyahan po kayo. Sila po ay mga totoong napakahuhusay na mga entertainer niyan, mga musicians. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na